Ayan, hello everyone! Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Ayan, God is good. All the time, man. All the time, God is good. Ayan. I just wanna share to you guys ang mga pangako ng Diyos na nagpapalakas sa atin araw-araw. Lahat ng mga believers dyan, ayan, shout out po. Ayan, sa mga kapwa ko mananampalataya kay Jesus. Ayan. Stand firm lang po. Kasama po natin ang Diyos. Hindi po niya tayo iiwan. Ayan. Kahit na may mga pinagdadaanan po tayo. Ayan. Still share the word of God. Ayan. To glorify Him. Ayan. Wag po tayong tumigil sa pananampalataya sa Diyos na buhay. Kahit na ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, stand firm. God is with us, everyone. Ayan. Nag-worry ka ba? May takot ka ba? Ayan. Kapag nag-aalala, natatakot, o nai-stress po tayo, ito po yung mga pangako ng Diyos na lagi nating alalahanin. At ito po yung magiging sandalan po natin, sandigan po natin, at alalahanin po natin ito araw-araw. Sa Filipos 4:6-7, ayan, huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay, sa halip sa lahat ng pagkakataon, hingin sa Diyos sa panalangin ng inyong kailangan na may kasamang pasasalamat. Ayan. Open po tayo kay Lord. Manalangin palagi. Don't stop praying, guys. Ayan, kagaya ng ginagawa ko po. I always pray. Kahit na anong ginagawa ko. Wala po sa oras yan. Basta pag naalala mo po ang Diyos, yung mga gusto mong ipag-pray lahat, sabihin mo po. Parang nagsusumbong tayo sa ating amang Diyos buhay. Ayan. Sabihin po natin lahat ng gusto po nating sabihin. Kung ano po yung kailangan natin sa buhay po natin, sabihin po natin. Ang ating Diyos laging nakahandang makinig sa atin. Ang importante po, may communication. Ang tinitingnan ng Lord ay yung pananampalataya natin, yung faithful po natin, yung puso po natin na handang humble po na humarap tayo sa Diyos. Ayan. Sa Isaiah 41:10, sabi dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita. Ayan, napakasarap po, di ba? Napakasarap na yung pangako ng Diyos. Pag ito yung pinaniwalaan po natin, mawawala po yung worry po natin sa buhay po natin. Even though nandyan lang yung problema po, hindi po yan nababawasan. Pero ang problema, ang biyaya ng Diyos, laging andyan. Sapat. He is sufficient. His grace is sufficient for us. Ayan, sa awit 56:3, sa panahong ako'y natatakot, ako'y nagtitiwala sa iyo. Ayan. Pag natatakot po tayo, alalahanin po natin ang Diyos na laging nakaagapay sa atin. Laging kasama po natin siya. Sa panahong ako'y natatakot, ako'y nagtitiwala sa iyo. Ang sarap po. Sarap po sabihin yun araw-araw sa tuwing natatakot tayo, sa tuwing nababalisa tayo, sa tuwing nanghina po tayo. Sabihin po natin, alalahanin po natin 56:3, ako'y nagtitiwala sa iyo. Sa panahong ako'y natatakot. Ayan, kapag kailangan ng lakas at pag-asa, ayan, ito po yung mga verse na kailangan po natin. Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ayan. Sa Jeremiah 29:11, minsan hindi natin naiintindihan yung mga nangyari sa buhay po natin. Hindi po natin nauunawaan kung bakit ganito ang nangyari. Paulit-ulit. Nasasaktan tayo. Sabi dito, sa Jeremiah 29:11, sapagkat malalaman ko ang aking mga panukala sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga panukala sa ikabubuti at hindi sa ikakasama,
upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ayan, Jeremiah 29:11. For I know I have plans for you, plans to prosper you, not to harm you. Not to harm you. Hindi po tayo sasaktan ng Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok po, may nakahanda plano ang Panginoon para sa atin, para sa ikabubuti po natin. Hindi po ito para sa ikasasama natin. Tiwala lang po ang kailangan ng Diyos sa atin. Josue 1 verse 9, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mangangamba, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sa iyo saan ka man magpunta. Ayan. Ano man, kung di mo man alam, kung saan ka man, kagaya po sa akin, ngayon na darating na lilipat po kami mag-iina sa pamilya ko, ayan. Kaya sabi ko sa Panginoon, ano man yung plano mo, Panginoon, sa aming mag-iina, patuloy ako magtitiwala sa iyo. We just put trust in the Lord. Pagkatiwala po natin lahat. Hindi po natin kontrolado ang lahat. Hindi po natin kontrolado ang buhay po natin. Pero ang Diyos, kontrolado po niya lahat ng bagay. Ayan. Pag gusto mo ng peace, kapag naghahanap ng kapayapaan, ito po yung mga pangako ng Diyos. 1:14 verse 27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Huwag hayaang mabalisa ang inyong puso. Huwag kayong matakot. Huwag daw tayong matakot, mga kapatid. Huwag mabalisa ang ating mga puso sa lahat ng mga pinagdadaanan po natin. Huwag po tayong mabalisa. Huwag tayong matakot. God is so good. Mag-antay po tayo. Be patient. Kung ano man po yung mga pinagdadasal po natin, be patient. And God will give us peace. May nakalaan para sa atin. Mag-antay lang tayo sa timing ni Lord. Pag hindi pa yung mga panalangin natin, hindi pa nasasagot, just wait for the timing of the Lord. God knows everything. Alam po niya kung ano po yung kailangan po natin. Bago pa tayo mag-pray, alam na niya kung ano ipagpa-pray natin. Alam niya kung ano yung hinihiling natin. Ganon kagaling ni Lord. Kaya tiwala lang, everyone. Sa awit 46 verse 10, tumahimik kayo at alamin na ako ang Diyos. Ayan. We need to know na siya ang Diyos na laging nakaagapay sa atin. Just hold on to His promise, mga kapatid. Ayan, kapag nahihirapan, sinusubok tayo. Ayan, when hard times come, ito po ang sinasabi ng Diyos sa Santiago 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggapin niya ang korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Ayan. Patuloy po tayo. Patuloy lang, guys. Huwag po tayong huminto sa pananampalataya sa Diyos. Ano man yung kinakaharap po natin sa mundong ito, natatapos din po yan. Ayan. Lahat ng pagsubok na yan, yan po yung mga magpapatatag sa atin. Yung mga pagsubok na yan, yan po yung way para lumapit din po tayo sa Diyos. Sapagkat matapos tayong subukin, tatanggapin niya ang korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Wag po tayong tumigil. Just be faithful to our Lord Jesus Christ. Ayan. Roma 8:28, alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ayan. Para sa mga believers, para sa mga nagmamahal sa ating Diyos na buhay. Ayan.
Be faithful and put trust in the Lord. Ayan. Tiwala lang po tayo. Lahat ng nangyari po sa ating buhay, alam ng Diyos po yan. Ayan. Tiwala lang po sa mga plano ni Lord. Ayan, kapag kailangan ng gabay at karunungan, ayan, kailangan mo ng guidance ng Lord. Sa Kawikaan 3:5-6, manalig ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ayan. Manalig po tayo ng buong puso. Huwag po tayo mag-alinlangan sa mga pangako ng Diyos. Magtiwala po tayo. Ayan. At huwag tayong manalig sa ating sariling pangunawa. Ayan. Dahil hindi po natin alam kung minsan nag-iisip tayo, minsan yung parang feeling natin, kontrolado natin ang lahat. Huwag po tayong manalig sa ating sariling pangunawa. Wala tayong magagawa sa mga sitwasyon. But God knows everything. God is in control. Ayan. Sa awit 119, verse 105, ang salita mo ay ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. Ayan. We need the word of God. We need Jesus sa buhay po natin. Siya po yung ilaw sa ating buhay. We need Jesus. Amang nag-iisa o malungkot, nalulungkot ka ba? Nag-iisa ka ba? Feeling mo na nag-iisa ka? Sa Hebrew 13 verse 5, tiyakin ninyong hindi kayo inaalipin ng pag-ibig sa salipi. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. God is so good. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Palagi po natin yun i-remind po sa ating isip. Patuloy po nating alalahanin yung mga pangako niya. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hindi tayo nag-iisa. God is with us, everyone. Awit 34 verse 18, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at nililigtas ang mga may nagsising diwa. Ayan. God is so good. Sobrang mahal po tayo ng Diyos. Lumapit po tayo sa Kanya. Whatever situation that we have, everyone, lumapit po tayo. Manalangin po tayo palagi. Be humble sa harapan ng Diyos. Kapag kailangan ng kapatawaran, forgiveness, 1:19, kung ipapayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at mituwid na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ayan. Alam po natin, we are sinners. We are all sinners. Ayan, makasalanan po tayo. Tapat po natin. I-voice out po natin yung mga nagagawa natin na hindi tama. At siya ang magbabago sa atin. Babaguhin po niya tayo. Babaguhin niya tayo. Kung buong puso po tayo na magpapabago sa ating Diyos na buhay. Ayan. Ipahayag po natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Lumuhod po tayo sa ating Diyos na buhay. Siya'y tapat at matuwid na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Pag nagdadasal po tayo, hindi po niya tayo i-judge. He will accept us. He will forgive us. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Kaya patuloy po tayo, mga kapatid, na stand firm. Patuloy lang po tayong manalig. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Patuloy po natin na panghawakan yung mga salita ng Diyos sa tulong ng Panginoong Jesucristo, sa lakas na binibigay po niya sa atin araw-araw. God is so good. Ano man yung mga pinagdadaanan po natin, walang rason para hindi po natin may share kung paano po, how goodness ang ating Diyos na buhay sa ating buhay. Palagi po yan araw-araw na patuloy po natin na i-share yung mga biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ano man yung mga pinagdadaanan po natin, gaano man ito kahirap, God is so good. And Jesus always loves us. Patuloy po tayo na maging matyaga, magtiis. God bless you, everyone.